Kamusta ba siya gamitin sa city as a daily commuter? Subukan natin yung mga singit-singit na ganyan. Nagsiswimming eh. Hinahanap yung sahig eh. Ano, matetep ka kasi na ano eh, na bigyan siya eh, tulad yan. So yun, after a few minutes, nararamdaman ko na yung challenge. Diba? Testing natin yung lakas ng spark exhaust. Hi mga katingin, so ito yung gagamitin natin ngayon, GX10R 2024, naka spark exhaust from Italy, titanium yan, and spark.it kasi Italian. Tapos naka steering damper, Qiggy wireless charging, tire pressure monitoring system. Pag nauga yan, ayan, mabukas. So maganda yung pressure natin sa harap, 25, sa likod matigas 33. So ito yung tricky dito kasi pa-incline eh. So ang gagawin natin, so puro white yung mga kotse. Yan, padang patarik eh. Hindi ko alam kung kakayanin ng kabig eh. Kaya, sakto lang oh. Sige, palampasin mo na yan. Thank you. Hi. And for today's vlog, it's living with a super bike, ZX10R 2024. Kamusta ba siya gamitin sa city? Riding, syempre alam niyo naman kung sa racetrack, yun yung kanyang natural habitat. Pero what if gagamitin natin ng ZX10R 2024 sa city as a daily commuter? Kung kamusta ba siya gamitin? Syempre yung weight niya, it's not light, but it's not too heavy. Sakto lang naman. Right now nakalagay tayo sa road mode kasi para matipid sa gas. Tsaka sa city hindi natin kailangan ng sobrang power. So may advantage pa rin naman yung road mode. At hindi siya sobrang sensitive yung throttle para takutin ka. At nagustuhan ko naman kay ZX10R ay smooth na siya ngayon. Hindi na siya kagaya nung previous gen na medyo ma-vibrate. Tapos yung spark exhaust, napakasarap pakinggan. Hindi siya masakit sa tenga kasi maliit yung butas niya. So kung maalala niyo yung Exil exhaust natin sa 4RR natin, ganun tong spark exhaust, maliit yung butas, pero pagka bumomba ka, malakas pa rin siya. So sampulin natin isang bomba rito. Ito. Ayan na. Kaya na talaga bumomba eh, no? Pag parang nagmamatured ka. Dati nung bago pa lang ako nagbi-big bike, alam nyo yun, talagang kating-kati ako bumomba eh. Pero ngayon parang nahiya na ako. Ganun siguro pag nagmamatured ka na, mas nagiging responsible ka. So ngayon on the way naman tayo sa SEC main branch para makakuha ng mga supplies. SEC Moto Supply main branch sa Caloocan. May bagong labas kasi ngayon yung Commander, Aero Commander Mark II. So check natin yon. And marami pala itong load. Pwede na tayo mag Skyway. Lakas. Road mode lang yan ha. Hindi pa tayo naka full power nyan. Partida na yan ha. Partida. At nag-traffic na po. Nag-traffic na rin ito.
Kaya lang kaya basahin yata yung RFID. Kaya basahin. So ayun, dapat laging ready. Kaya importante merong belt bag para ready lang siya. Aga pa, 4:30 pa lang ah. Traffic na kagad. Dito sa Quezon na vlogging, mahaba pila rito. Eto na, baba na tayo dito. C3. Ayun, sakto, Pakalokan. Galing yun, may rampang pataas, sobrang taas ha. Parang nasa roller coaster ha. Tapos bababa ka ng sobrang baba. Eto na. Pagbaba, Caloocan na kagad, di ba? Sobrang bilis ng biyahe. So yun, after a few minutes, nararamdaman ko na yung challenge ng isang super bike. Talagang medyo sub-sub talaga siya. Kumpara mo kay 6R at lalo kay 4R, talagang si ZX-10R ay ma-challenge. Talagang mas aggressive to. Pero subukan natin yung mga singit-singit na ganyan. Parang nagsiswimming eh. Hinahanap yung sahig eh. Sobrang smooth lang talaga ng spark, exhaust. Diba? Testing natin yung lakas ng spark exhaust. O diba? Doon sa mga ganong pagkakataon, magsarap testing yun eh. Ang gulat, so malakas pa rin, diba? On low RPM, kala mo tahimik niya eh. Pero pag binigyan mo siya ng high RPM, talagang yun din eh. Yun talaga yung binabayaran sa mga superbike, the brutal acceleration, pero masama din eh. Pag panay-bitaw mo sa mga tulad nito sa mga inner stage, so delikado. So kailangan talaga be responsible, because sabi nga ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Pwede ka talaga mapahamak sa lakas ng power nito. So kailangan be responsible sa paggamit sa kanya. Ano, matetempt ka kasi na ano eh, na bigyan siya eh, piga-pigayin siya eh. O tulad nyan, bigla may lumalabas, di ba? So kailangan alam mo yung paggamit sa power niya, alam mo rin yung pagpahinto sa kanya. So yun lang, basta naman responsible ka, alam mo yung kakayanan mo, at kailangan pinaka the best is improve mo yung skill mo. Kung nakayanan mo bumili ng big bike, nakayanan mo mag setup ng motor, bukod sa riding gears na quality, syempre kailangan improve your skill para naman kung ano yung mangyari sa harapan mo, kakayanin mo. Oops, ito na pala tayo. Puno ah, puno. Dito ka dito, puno eh. Madahan dito. Ano kaya? Pwede kaya doon pala. Buti na dyan si kuya, bigyan tayo ng parkingan. Yun. Thank you kuya.
Kilig natin konti para papantay. Yan. Okay yan. Okay na. Perfect parking. So let's go. Shopping tayo. Sec Moto Supply, main branch, Caloocan.